Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa gandahan loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman yan tinutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yao'y masasamay, mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y, hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paa ko'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat.
aking nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan na ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babalaan ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-usap-usapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang nanapuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook Live, sa kanilang mga tahanan, sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon at ngayon, sa atin pong mabuting balita, si Jesus ay nagpapaalala sa atin. Kung kahapon ay pinapaalalahanan na tayo na wala na siyang tandang ibibigay, wala na siyang signs na ibibigay para sa atin. At ngayon naman, sinasabi sa ating mabuting balita na hindi pa ba natin nauunawaan ang kanyang lahat ng ginawa. Ngayon ay paalala ni Jesus na tingnan natin at unawain ang mga bagay na kanyang ginawa, ang mga kababalaghan niyang ginawa, sapagkat dito tayo kukuha ng kaalaman kung ang mga bagay bang pinag-aalala natin sa buhay ay nagawa na ni Jesus o hindi pa. Kita po natin kung paano sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dahil sila'y nag-aalala sapagkat iisang tinapay lamang ang kanilang dala. Hindi nila alam kung saan sila kukuha sapagkat malayo ang kanilang lalakbayin. Kita po natin kung paano sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi pa ba ninyo nakita o nadinig? Hindi pa ba ninyo naunawaan? Sapagkat nag-aalala ang mga alagad, sapagkat yun lamang ang kanilang dala at wala silang dalang iba kundi iisang tinapay. Kaya ipinapaunawa sa atin sa kanila ni Jesus na sila mismo ay kasama niya at dapat huwag mag-alala sapagkat kita nila lahat ng ginawa ni Jesus. Kapag tayo sa ating buhay, kapag alam naman natin na meron tayong pinagkukuhanan, alam naman natin na meron tayong inaantay. Bakit pa ba kung minsan ay alalang-alala tayo? Kung minsan ay hindi natin naiisip o kung minsan ay laging sumasakit ang ulo sa kakaisip ng mga bagay na ating gustong makuha. Kung alam naman natin na merong darating.
kung alam naman natin na may magbibigay sa atin. Ito ang paunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bakit sila'y nag-aalala? Sapagkat napakarami ng ginawa ni Jesus, nakasama sila. Yung 7 tinapay na pinaghati-hati niya sa 4,000 ay madami pang sumobra. Yun namang 5 tinapay na pinaghati-hati rin ni Jesus ay nakapuno pa sila ng 12 bakol nung pagkatapos kainin. Iyon ang paunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sapagkat sinasabi lamang ni Jesus na hindi ko kayo pinababayaan. Kahit iisa yang tinapay na dala ninyo, alam ninyong kasama ninyo ako. Mga kapatid, si Jesus na mismo ang nangungusap sa atin na hindi pa ba natin naunawaan na lahat ng bagay na hinihiling natin ay kanyang natutugunan. Hindi pa ba natin naunawaan na kahit tayo ay nahihirapan, pero hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Diyos? Ilang taon na tayo, nakita ba natin kung paano gumalaw ang Diyos sa ating buhay? Pinabayaan ka ba? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Ginutom ba tayo ng Diyos? Maaring kinapos, pero still nariyan pa rin. Gumagalaw ang Diyos. Maaring namomroblema. Maaring kung minsan ay isang kahig, isang tuka. Pero naisip mo ba na pinabayaan ka ng Diyos? Nakita mo ba na kahit sa isang araw ay kahit yun lang ang naroon, ay pinabayaan ka ng Diyos? Mga kapatid, kung minsan ang iniisip kasi natin ay yung mas sobra pa, mas maganda pa dito. Hindi tayo nakokontento sa kung ano ang meron tayo. Kaya tayo nahihirapan, kaya tayo namumroblema. Kasi we have to think about what is something better. Ano ba ang mas mahalag pa? Ano pa ang mas marami? Yun kung minsan ang iniisip natin. Pero kung titingnan natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay hindi niya tayo pinababayaan. Alam niyo mga kapatid, ang masama kasi sa atin kung minsan, kaya tayo nahihirapan, hindi tayo nagiging kontento sa lahat ng biyayang binibigay sa atin ng Diyos. Naghahanap pa tayo. Minsan naman, alam na nga na wala na nga, nagiging maluho pa. Kaya lalong namumroblema. Paalala sa atin ng Diyos na hindi nagpapabaya. Ang kailangan lang ako, ikaw, ay maging kontento sa lahat ng biyayang kanyang binibigay. Ito ay magiging sapat para sa atin kung tayo mismo ay nagiging kontento sa mga biyayang kaloob niya. Hanap ka ng hanap, ibinibigay na nga ng Diyos sa iyo. Ano ba't pasalamatan mo ang Diyos? Sapagkat iyan ang biyayang kaloob sa iyo. Dahil ang Diyos kailanman ang kanyang nilikha ay hindi niya pababayaan. Ito ang paalala din niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Nung sila ay nag-aalala na iisa lamang ang tinapay na kanilang dala-dala. Huwag mag-alala sapagkat nariyan siya palagi sa ating buhay. Ang kailangan lamang natin na hindi natin pinababayaan ang pagkapit natin sa Kanya, ang pananampalataya natin sa Kanya, ang laging dumulog sa Kanya. Sapagkat kapag tayo ay dumudulog, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, kailanman ang Diyos hindi tayo iiwan. Kailanman ang Diyos patuloy tayong
mamahalin. Kailanman ang Diyos, hindi niya matiis na tayo ay hindi pagbigyan. Kaya mga kapatid, manalig at kumapit sa Diyos. Ang Diyos na magbibigay ng biyaya para sa ating lahat. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwara ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway makatagpo ng bagong buhay at kapangihingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway taguid ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyo pong paglingap at kagandahan loob, ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong sa iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliwing pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalin po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asa pong sina'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marinina ng Diyos ni Pong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng panang at papuri ay sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo
po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo po kaming pananampalataya at huwag po kami mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanihan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagdarang
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ng kalubong ito sa aming kabubuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo. Ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humarang tagalang ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Salamat Salamat sa Diyos.